Mong tanan, mga igsoon ug mga kahigalan ko din na sa Dios ang grasya ug bendisyon sa atong langitong Aman. Sige hapon manawta ka natong tanan. Og welcome sa another day of Bible study din sa programa tang The Sovereign Grace Hour. Inyong higala Andres Atob Jr. sulod higala kita sa 30 minutos magahisgot og magatuon sa pulong sa Ginoo og atong makauban sa gihapon no ang among yagistan si Attorney Lemuel B. Atop nga salamat sa Ginoo nga nahimong ka partner nato din isto ang programang The Sovereign Grace Hour. Kumusta mo din sa US, sa kang Christy, kang Jeremy, kang Gigi, o gusab no, sa kang Chingwa, kang Beth, o sa mga kabataan. Paabot niya, Brad Ching, ang kumusta na mo no, sa inyong mga anak, o sa mga apo usab, no? Then, of course, kumusta sa kang Durang, sa tibok na pamilya, no? Sa kang Raop, o kanyong tanan din ha, mga anak, o mga anak, o mga apo. Okay, sige. Wilson, ato tas pagampo. But before that, atong pahibaluha, karong Biyernes, dinha sa Tamban, Governor Hindoroso, alaw na sapon ang ato nga Bible Seminar. Unya, diha na sa tigumanan nila ni Pastor Edwin Bongcales, atong napahibalo na. Then, Brad Daniel, sa Doktrinas Graciata, no? Na ang isgutan niya na makalikyor si Brother Daniel, Brother Edwin o Pastor Ray. Si Pastor John Rufon dahil makalikyor sab ang panahon na si Pastor Alwad, no? And then yours truly. So karong Sabado sab ang Thanksgiving sa ilan ni Pastor John, no? Rufon dinhi sa Pinasagan. Og atong pahibalo ay mo kalimot sa atong makaigsuonan diri sa Davao del Sur area ug Davao Occidental nga karon ng Pizza 5 sa July, that's Saturday, ang ato ang quarterly fellowship sa Labon Mission de Sulop. At the same time Thanksgiving po nila nya naman tay gikasabutan no nga maghatag tag the less no tag 1,000 aron itabang nining mao nga fellowship pero karong pizza 28 sab ning bulan sa Hunyo ay pun mo kalimot nga diha puta sa ilan ni Pastor Freddy Tarongoy San Agustin Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa San Agustin, Santa Maria, Davao Occidental. Mosa kang Brother Lingling o kanyang tanan. Pastor Bagi po di ay, ha? Pastor, ay kalimot Pastor, ha? Karong Domingo, nga igsoon, atong gi-request si Brother Renante Pandolo nga, Brother Renante, ikaw, kung pwede, ikaw mo wali dito sa Pinasagan sa kanang Asunsyon, no? Dinhi sa atong mission din ha sa Asunsyon, no? Ilan ni Pastor Ed Bungabong sa Gayin. Nya pagkahapon sa Tago Mission. Then si Lemuel, no? Attorney Lemuel ang atong gihangyo usab nga mo preach sa atong mission din is Kalinan, ha? Kauban sa mga young people nga mga kalakinan, ha? Walay puyog mga babae. Happy birthday day, sila po kumalimot karong adlaw, no? Karong adlaw sa ulog sa kasamaran sa adlaw taon si Aileen Algarbes, no, dinhi sa Davao, og si John Lloyd Magallanes, dinhi sa Dalamuan, og si Sherwin Ribo dinhi sa Kantilan. Mosaday Brother Kenneth, no? Pastor Kenneth Dukalan kang Rose, kumusta inyo ang fellowship? Thanksgiving ni Brother Jojo Alawad dito sa Montevista niya itong ni Aging Simana, no? Ato pong pahibalo, mga igsoon nga Brad Kenneth nga itong seminar bitaw din sa Surigao City karong Pizza 12 next month July, no? Imbitaran lang tong mga kanhing kauban din ha, no? Makatambong sila. Niya kung nasa mga pangutana. Anyway, libre man na itong Bible Seminar di Surigao City. That will be on July 12, no? Then, diha po ta sa mission anang adlaw, no? July 13. Thanksgiving sa Tagaytay, then sa Mati training na to sa Pizza 25.
Og Agosto sa Boholta sa ako na pahibalo August 22, no? Pastor Roy Kasipli mo tawag niya ko ni pastor ha. Og Thanksgiving sa Lapu-Lapu Mission nato sa Cebu karong August 24. Then sa September tanawa daw Pastor John Valentin, pastor, no? Kung okay ra sa imo ha ang ato ang Bible seminar din ha sa next taon bitaw sa Marbel as atong Bible seminar. Pizza 13 daw pastor September, no? Sa September ay na tong sa October kay sa Kalbay ang panahon bitaw taas-taas. Wala ko diri sa diri no sa ato ang programa ana nga at least makarespog ko. So atong Bible seminar kung mahimo dinhi sa South Cotabato 13 pastor og Brad Lando Mari talaw daw Brad Lando September 13 no Sabado na siya so makaabot mi dia kuan pa Biyernes pa. So September 13 Sabado na sa itong next taon nga atong gi-suggest mo maghimo tag Bible seminar, no? September 13 no Sabado niya Thanksgiving, maka-Thanksgiving mo sa inyong mission din ha 14, no? Sa 14 na, no? Bible seminar nato din ha. Okay? So muna no, sa 14 sa Thanksgiving sa Marbel Mission. Kung okay sa inyo Pastor Jan ha. Sige, atong sugdan itong Bible study this time pinagi sa pagampo. Kumusta? Noy primo ng Los o gabi sa pagani ang church din sa Jinsan, Pastor Gamilia og Tibok English ya. Sa kumusta sab kang Ma'am LB Kasipli o kang Sir Manny, salamat sa inyong text ma'am ha. Pray sa pag-pray sa inyohan ni Sir, health ninyo o sa inyohang padayong pagpaminaw nining atong programa. Magampo ta. Salamat Lord, this time ang imong mga pulong mausahan na sa mo sa pagtuon. Salamat bisit paggamit nimo kang Lemuel diri sa imong bulaton dinis kahanginan. Kay ka maghatag kaniya wisdom. Og sila nga naga-birthday today, Lord, sa kang Eileen, kang John Lloyd o kang Sherwin, sa mga naga-birthday, padangat sila gid sa daghan pang mga tuigan. Among mga coming schedules, ikaw Lord mag-bless nini. Father, salamat sa imong kayo. Sila sab nga nagbalatian, hatagan nimo Ginoos kaayuhan. Bisan pa sa kang James, husband ni Ayay dito sa Turkey. Lord, salamat again sa imong grasya kaluoy. I-bless Ginoon Church sa Davao, ang mga missions inig, mga magbuhat. Sa ngalan ni Hesus Kristo, amahan among gisalig ito gian ang tanan. Amen. Amen. Minasata maigsoning usa ka awit din after this atong padayong paminawan ang exposition ni Attorney Lemuel sa dinis atong programang The Sovereign Grace Hour. Amen. Praise the Lord. Salamat sa mensahe sa awit The Unseen Hand. So karon mga igsuon magapadayon kita. Una, before ta mag-adto sa ato ang pagpadayon sa pagtuon about the callings of God, maghatag ta og short meditation. So atong meditation is taken from the book of 1 Peter. Paliw sa inyong mga Biblia, 1 Peter chapter 3 verses 10 to 12. Ingon diri, for he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile. Let him eschew evil and do good. Let him seek peace and ensue it. For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. Maigsoon, daghan kay tay makuha nga kamatuoran out of this text sulat ni Peter. Ato makit-an diri ang secret of having a wonderful and peaceful life.
Una, diri sa verse 10, ingon niya diri, for he that will love life, siya nga mahigugma siyang kinabuhi, mag-enjoy siyang life, and see good days, makita ang mga maayong adlaw. Kita man tanan gusto ani nga kinabuhi, a life that is meaningful and full of joy. Pero si Peter, he tells us nga kung gusto nato inani nga kinabuhi, it starts with our tongue. Magsugod kini sa ato ang dila. Munang ingon sa James chapter 3 verse 5, ang dila daw, even so the tongue is a little member. Gamay lang siya nga bahin sa atong lawas. And boasteth great things. Behold how great a matter a little fire kindleth. Gamay kay siya nga parts ato ang lawas, apan dako kay iyang mahimo. Gisusama siya sa gamay nga kalayo. Pero kaning gamay nga kalayo, it can create big fire, wildfires. Munang nahitabo mga in the past months, nahitabo sa kainasod. Grabe ang sunog. It started with a small fire. Susama pud kini sa dila. The tongue is so small, pero makasugod kini og mga gira. It can ruin relationship, friendships, or it can divide churches. Nabo na sa tanan, makadaot og kalinaw. Padayon ta diri sa 1 Peter chapter 3. Sa pang giingon diri, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile. Kaning guile diri, it could mean limbong, no, na deception, magmanipulata, maggamiton ang mga flattery or misleading words, no. Ingon sa Bible, likayan nato ni, refrain his lips that they speak no guile. In verse 11, let him eschew evil and do good, let him seek peace and ensue it. Kaning word nga likayan, eschew, is not just to avoid evil, but to likayan jud, likayan with tibuok nga kusog, run from it. No, ang kalinaw, it dili lang na mo abot automatically, no, it must be pursued. No, kinahanglan kini nga pangitaon og sundon, so unsaon nato pagpangita og pagsunod, no. Sa peace, first ingon diri, we must refrain our tongue from these things. No, sa simbahan, sulod sa simbahan, pwede ang isa ka membro makadungog og chismis about other member, no, instead of spreading it, no, kung i-apply niya ning 1 Peter chapter 3, either dili lang niya ikatag, or he will directly go to the person mong subject sa chismis, and he will with humility clarify ampuan nila. That is pursuing peace instead nga ikatag-katag. So in other words, kaning kalinaw na nanginahanglan pud nig paningkamot, it takes effort. Samot na nga naay kanang pride o naay kasakit nga involved. It takes effort. Now in verse 12, for the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers. Makita na to diri nga ang Ginoo makakita, makadungog sa mga tao nga naglakaw nga matarong sa iyang tubangan. Gidamantayan sila sa Ginoo. He watches over them. Nagadungog siya sa ilang mga pag-ampo, ilang mga hilak, cries, and of course, he defends their cause.
magapanalipod ang Ginoo kanila. Mo nang diri sa Isaiah 59 verses 1 and 2. Ang Biblia nag-ingon, "Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear." Pero unsa man ang rason nga nung dili mo madunggan ang mga prayers sa mga tao, in the same verses, verse 2, "But your iniquities have separated between you and your God." Tungod sa kalapasan, sa sala, mo'y nagbulag, nag-separate between man and God, nga ang Ginoo dili na maminaw sa mga pag-ampo sa tao. Isaiah 59 verse 2, "And your sins have hid his face from you, that he will not hear." Mo ang sala, mang igsuon, mo nang makababag sa pag-ampo. But as to the righteous man, God opens his ears. There is a last phrase, "But the face of the Lord is against them that do evil." So sama ang Ginoo nga gatan-aw sa matarong, gatan-aw pud siya sa mga daotang tao, og suko siya, batok siya sa mga nagapadayon sa kadaotan. So ang inatudlo kanato diri ang pagsalikway to reject peace, pagsalikway sa kalinaw og kanang pagpadayon sa paglakaw dira sa daotan. Masuko ang Ginoo, it displeases God. So ato makita diri mga igsuon, the secret of a wonderful life, una bantayan nato ato ang dila, no? Ang kalinaw nagasugod dira sa dila, sa very small parts ato ang lawas. Ikaduha, ginatudlo kanato that we must do good and avoid evil, no? Ang kalinaw naga-require og buhat nga matarong. Ikatulo, we must seek and pursue peace. Dapat kita ang mugukod sa kalinaw. In other words, active ato ang role in order for us to pursue peace. And lastly, we must remember that God watches and hears us and everybody. Sa Proverbs 15, "The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good." Ang Diyos da magapanalangin sa ato ang meditation taas-taas. Sige, mag-adto ta sa ato ang pagpadayon sa pagtuon regarding sa the callings of God. So nanata karon sa ikalima nga epekto sa effectual calling, no? Ang malampusong pagtawag sa Ginoo or pagtawag sa Dios. So ikalima, the effectual call, ang malampusong pagtawag, is a call from uncleanness to holiness. No, ato naman ning naisigutan nga naay dramatical change, naay dako nga kausaban sa kinabuhi, sa estado sa usa ka makasasala once naa na ang epekto sa malampusong pagtawag sa Dios. Dere sa ato ang ikalima nga epekto, gikan sa kahugaw, uncleanness, to holiness. Gikan sa kahugawan ngadto sa pagkabalaan. And there are many verses to support this result. Una, diri sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Ingon diri, unto the church, 1 Corinthians 1 verse 2, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours.
kaning word diri nga sanctified, meaning ini it is to set apart, no, pag lahion. So ang Dios, no, God, He does not merely call us out of sin, no. Wala lang tagi tawag gikan sa sala, but He also calls us unto holiness, ngadto sa pagkabalaan. So again, going back sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, ang sanctified diri, it means to set apart. Ang pagkabalaan pasabot nga gilahi ta. So we are no longer for sin, but it is about for God. No, dili na ta dira sa sala, kundi para na ta or para sa Dios. We are separated for God. So from the gikan sa sugod, from the beginning of the Christian life, no, ang mga Kristohanon, they were not only called to forgiveness, they were called to holiness. No, kitawag aron mabalaan mo natong gibasa, they called to be saints. No, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. No, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord. Makitaan po nato diri mga igsuon nga ang mahimo ding usa ka santo, usa ka balaan, ang usa ka tao, even if buhi pa siya. No, it does not mean nga didto pa ma-declare as saint or santo nga once mamatay. Okay, diri gi-address maning kaninga text dito sa church nga naa sa Corinthians, sa Corinth, I mean. So tig-address siya dito, gitawag pa jud og saints ang mga taga dito. It means nga ang mga tao nga nasa Corinth addressed by this text are still living at that time, are still alive. So pwede dito matawag nga santo, balaan. Now next text or verse diri sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. Who hath, so 2 Timothy, pabatay ora, 2 Timothy chapter 1 verse 9. Yun diri, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Si Paul diri ginadescribe niya ang pagtawag sa believer, the believer's call, as a holy calling, yung balaan nga pagtawag. So kung balaan nga pagtawag, it demands nang hinanglan kini og separation and transformation, of course, na pagka iba i-separate ta, ilahi ta, kay gitawag man calling, and then kay tungod balaan, there is a transformation. Ug atong makit-an po diri nga bersikulo that this call kani nga tawag, it is not based on our works, no. So it goes back sa kinaiyahan, ang characteristic of God's effectual calling, that it is of God, nga buhat lang kani solely o walay labot ang taon niini, not of man, no? Again, there is a 2 Timothy chapter 1 verse 9, not according to our works. Ang call is not based on our works, atong dili pinasikad sa atong buhat, but it always produces good works, no? First, dili kini pinasikad sa atong buhat mo nang gitawag ta, pero once matawag ta, it produces pamunga kini og maayo nga buhat. So this is a holy calling, balaan nga pagtawag, malampusong pagtawag sa Dios. Again, it is solely the work of God, wala tay labot niini.
Si mga igsuon, wala naman tay oras ato ning ipadayon sunod nga panahon bago kita magtapos, no? Kung dili pa, if you are not yet sure of your salvation, ang Biblia nakaingon o klaro nga in Mark 1:15, you must repent, pangayog pasaylo, and trust the Lord Jesus Christ. No? Samtang dili pa ulahi ang tanan, we must be sure of our salvation, and salvation can be attained now. It is through trusting and repenting the Lord Jesus Christ. Inyong kauban karon si Attorney Lemuel Atop, kauban si Pastor Andres Atop. Gaingon, God bless us all. Salamat sa maong mensahe sa awit. Binumayson, atong ipadayon ning atuang sabata. Sermon outline ta o di sa itong doctrinal study. Di sa ta sa meditation sa for today. Taken from the book of Proverbs chapter 13 kunya versikulo 24 no 24 ta nga ingon pa din ni Solomon kanayon siya 13:24 of Proverbs. He said, "He that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes." Kato daw naghawid siyang bunal, nagadumot siyang anak, apan katong hagugma kaniya siyang anak, gakastigo kaniya sa matag panahon. Dari maigsoon nga ito makita, no? Kana bang una mapakita na ito atong pagmahal sa itong mga kabataan, pinagi sa bunal. Basta mapakita ang bunal, imbis kay giguwa basta bunalan ni noon. Mabito na nga bunalan, niya kanusa po bunalan na ito niya itong mga kabataan. Kanina mo mga anak, Pastor, si Bimboy o si Lemuel, na bunalan na, bunalan kayo, sa gagmay pa, pero kining dagko na diyan, pwede po bunalan. May maya na lang, may paper na ay mga angay na itong ipahamangno sila ha. Pero so far, by the grace of God, okay raman, no? Gracias Ginoo. Pero sa gagmay pa ni mga bataan, bunalan yun eh. Dari ato makita sa mga verse maigsoon. Noong siya daw nga maghawid siyang bunal ngadto siyang anak, wa mahigugma kaniya. Ato pa maigsoon, kung gimahal na to itong mga anak, unya masayop sila, ato silang badlungon, although dilis na ng panahon pulbunal, nagipagmaymay, nipagsulti, pero ginagana igod pa to, diha ng panahon maigsoon ang paghimuon na to ang bunal. No? Now, sa espirituhanon sa mga relasyon na to sa Ginoo, mapunay ginahimo sa Dios ka na to. Kita mga kaanakan niya, basta magpabadlong gani. So sa paghihabat na mahimong badlungon at ba nga sa Ginoo. Kaya hindi na to pagtuman siyang sugo. Inunua, ato hinuong ginasupak. Mo resulta ka nagbunal gikan sa Ginoo. Gigamit lang ni Solomon din example maigsoon nga ang amahan daw ginikanan nga dili mbunol na siyang anak. Walay paghigugma kaniya. He that hateth spirit his rod, hateth his son. Ang di daw mabunal na siyang anak, gasila ginoon siyang anak. Nya kanus aman gani bunalan atong mga kabataan. Kita mismo gani sa gagmay pata. Balokong kamong naminaw dahi bunalan ni gud siguro mo. Sa dihang kita nagpabadlong dito tan nahibunalan sa atong mga ginikanan. Kada po atong mga anak ato po na silang nabunalan sa dihang gapabadlong. Niya wa po'y bunal maison nga lami, no? Sakit yun yung bunal god. Ang sa Bible maigsoon mo ni ang mga anak sa Ginoo basta magpabadlong kinakastigo niya. Kana timaan nga sama na itong mga ginikanan nga kung atong ginabunal na itong mga anak kung makasala sila, kaya dili na ito sila gusto mo atong atos kadautan. Dili na ito sila gusto nga may tumpawak nga ito sa mga bisyo o sa pagbutang ba nga dili mayo, no? Ato silang gina-strengthen, no? Ginatulid na ito sila. Mausab sa Ginoo, maigsoon nga mo na nga naigingon sa proverbio,
ayaw pagtamaya. Ato na-expound ito ang Bible study mo igsoon. Ganyan Proverbio Kapitulo 3, yung din na sa verse 11, My son, despise not thou the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. Anak, dili mo pagtamayon ang pagbadlong sa Ginoo, ni magakaluya ikaw sa dihang ikaw pagabadlongon niya. For whom the Lord loveth, He correcteth, even as a father the son in whom He delighteth. See? Dili mo anak, hindi anak, ayaw pagtamaya ang pagbadlong sa Ginoo, ni magkaluya ka sa dihang ikaw yung pagkabadlongon. Kay kinsa ganit daw tong mahal sa Ginoo, gihigugma sa Dios, iya kining ginakoreksyonan, iya kining ginapanton. Sama daw sa usa ka amahan nga adunay kalipay sa iyahang anak. So kung ang usa ka amahan nahigugma sa iyang anak, kitang mga ginikanan ginapanton nato atong mga bata. Although sakitan man kita nga mabudala na to itong anak, pero gikinahanglan aron nga dili sila mo adto nga tos kadaotan. Mabitaw na nga sa simbahan o sa iglesia po sa itong Ginoo maigsoon, ginapairal ko ng church discipline, pagdisiplina sa mga membro or sa pastor nga gapabadlong. Just recently doon ay ni confide sa mo animalo, no? Kaya kami magong sa church magud mo iso, no? Kami nang malo ang duha ang mag-istoryanay labi pagyud sa sa buluhaton sa Ginoo. So bago lang doon ay nag-confide lagi sa mo yung mula gini. Kung sige lang kay aturan ng istoryahon, no? Kita po di pa gusto nga madisiplinan niya itong mga kaigsunan. Sa itong mga missions, kung doon ay mga magpabadlong, labi pag yun og magtudlo og doktrinang di mao, kana yun. Sa bang mga sala maigsoon, although di man nato ginatolerate ni, ginapasagdan lang, pero di kahit stricto diha ang bahin na naghatagtag lugway, no, na atay mga pagmaymay. Di dahil na ingong na disiplinahon. Pero na ipagsusi. Pero og doktrina ganing mali maigsoon, kausa, kaduha, tambagan nga biyain na higala, igsoon, kanang doktrina nga mali na, ayaw na tuhi. Apan di maminaw, sa buhaton, palagpoton dayon sa iglesia. Ug manoy nahitabo maigsoon, dahil sa church, daghan ang mga disiplina diri. Manang warning ni sa atong mga workers, o sa mga membro sa atong mga missions, o diri sa iglesia sa Davao, nga kinahanglan wa gyud tay huptan nga mga doktrinang di mao. Manay mangutan na sa mo kumpitan na pastor, tama ba ning doktrinahan ni? Dili kay kanang nailay madugang doktrina i-adapt dayon, ayaw gyud, no? Kay doon na tay ginasulod nga mga pagtulunan base sa confession of faith nga gibarugan sa ato ang mga forefathers. Now, balikan sa nato ni maigsoning Proverbio 13:24. No nga ang Dios maigsoon mo panton siya. Og walay pagpanton nga lami, sakit gyud na higala, pero bakayo. Tagaan kunig dugang pagtagad maigsoon ugma, no? Sa ato ang study dinhi sa ato nga programang The Sovereign Grace Hour, no? Now ato sa ta kadali sa nakinipang usa ka saying ni sa departamento dinhi atong sermon outline. Kining saying ni the late Charles Haddon Spurgeon, no? Si C.H. Spurgeon sa iyang kapanunan na siya saying, yung pa din, no? Quote, "Let your cares drive you to God. I shall not mind if you have many of them, if each one leads you to prayer." Uy, period, para pa ipasumpayan ni, no? Igon niya din ang ato daw kunong mga kabalaka, ang ato ang mga problema, unta mo imuhatod ka nato nga to sa Dios. O yun ni Spurgeon, di na ko na tagdon kung dagang kag mga problema, basta ka na mao problema ha, muhatod ka nimo sa pagampo.
If every fruit makes you lean more on the beloved, it will be a benefit. Uy, kaninduta ni magsuon. Kang exposure magsuon kung maagi na tagdaghang mga pagsulay, daghang mga mga trial sa kinabuhi. Nga diin mo hatod ka na to sa paghangad, nga to sa manluluwas, sa Ginoo mapakitabang ta, nan maayo na. See? Di yung nga problema higala, basta na problema, kuan dahin ta, dahin nga, may tagag ipasagdan ta si Ginoo, dili di ay. Maayo din yung naay mga trials, bitaw. Ako, kami ni Malo, ako, personalist ako, naka-experience mag-yun niya na. Ito bang nasultin ako din sa kahanginan ba nga, nitong 1996 to o 1997 man siguro to. Ito bang nawad ag-break ang ako ang GP ba? Asimbol man to nga GP, niya, sa ipasabuntag, padung ako dito sa siyap kay akong kuan lagi, ipa-fix tong daot nga break, naunsa man na nga, niya mahingkalit lag tabok nga sikad-sikad, po siya break, narabay pasayro gyud. Di nabundulan ang iya kay cross ba, kalit lang, nabundulan iyang likod sa tricycad, perting nagputa sa driver, hasta ang pasayro ani, kanya kay pagkalagpot maigsoon nga nihigda man ito may kay sayo pasabuntag lasayas pasabuntag to, naghayang dito tungas kalsada, wala mulihok, wala ano man okay. Na ako may kinihulong sa kanan, bisag wala break, bako hunong man na, reduce ni mo ang kumbyada, break na, pansak na ko dito sa likod, dala sa hospital. Niya katong nga problema ha, sir, kaningon laging doktor nga, pagampo lang yun sir ha, nga di maoperahan. That was 1996, imagine nato, kalugay niya, 1996. Pag-cancer ka na pag-ampo lang yun nga, dili maoperahan. Kaya once maoperahan andam lang yung 30,000 to 400. Imagine that. Asa mo itong ngitag kwarta na magsuon. Mahig kuwanta ka na ng negosyante ta, di man. Matuyo niya nga, ampo lang yun. Moto maigsuon, motong panahon na nga, kanabang gidalag ko sa Ginoo dinha sa mga pangalyo po pagampo. Ang kaluoy sa Ginoo, gitubag niya o walay nahitabo nito. Nagdalaras tambal sa katong pasyente. Dahil po kong lesson dito may usan niya na ginato pwede biyaan ang problema. Ako responsible mo ko ato ng dalon ako itong nadisgrasya, itong pasayro sa mong sikad-sikad, responsible ko nga dalhon sa ospital. Pwede ko ito nakubiyaan, pero manubagyo ko sa Ginoo. Kanya ang likado, gibiyaan to na ko, sibat ko. Yan ay nakakita, nakuha a complete number sa kanan. Perte, kamumhog yun. Guba ang ako ang kaugalingon, guba akong pamilya, guba ang ministry. O niya, napaipuron preso. Lalim ka? May pastor na preso kay hisibat sa iyang obligasyon. Kauwawa na. Pero kanang-tanan, gidalan ako sa Ginoo atos pagampo. Ang Dios naghatag katubagan. Nga, di na to, rather na to sibatan ang atong mga pagsulay. May kuna, may mga trials, atong himuon, ang ating na to sa Ginoo. Pag-iyon ni Christ, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rests. Lumuro ka mo tanan nga gikapuyan o gibudlayan o papahulayon ko kamo. Kanindot anang giingon ni Christ sa Matthew 11, that's verse 28 to 30, no? Sige, hagsoon mo na, kanindot aning maong gipamulong ni the late Charles Haddon Spurgeon. Sige, risa ta magsoon sa doctrinal sermon outline sa ta kay ta maka outline kagahapon ato pa din kining topic nga atong giuluhan og the savior of the wise men of Babylon, no?
the savior of Babylon's wise men. Now, ninata sa katapusang punto, magsoon, last main point na to. So, ito itong topic, amo ni, the savior of Babylon's wise men. Teksto na to, Daniel chapter 2, verse 12. Excuse me. Then, first point na to, the problema. Ikaduha, the solution. So, giyatag na ko itong solution na based din sa book of Daniel. So, Daniel made a right decisions. No? He approached the king's captain, then he asked the cooperation of his co-Hebrew children, and then, no, gipakita ditong sila nangamuyo nga to sa Dios. Now, let's come to the outcome of that decision. Una, masaya mong resulta, the dream was revealed to Daniel. Gipadayag na sa Dios, no? Gipadayag sa Ginoo ang damgosari nga natago nga to sa mga wise men, lakip sa kang Daniel o mga kabanan. Limot mo ng hari, o siya ka inulong siyang damgo. So, ang Dios mo ay nagpadayag ana nga to sa kang Daniel. Mo na may soon, naghatag tag-ipasis niya nini atong niyaging adlaw nga importante kay mga itag-wisdom sa Ginoo nga kining atong pagbasa bitaw sa Bible, masabtan na to. No? Masabtan na to ning ihang mga pulong. Kay kung dili i-open sa Ginoo atong understanding, di ba kita kasabot magsuon. Kana lang doktrina ba nga ang Dios espiritu ug simbahon siya diha sa espiritu kamaturan, kadaghang gasimba nga dili pinagi espiritu magsuon. Gasimba, galuhod-luhod ang mga dagko kayong revolto, larawan. Ang anak man na, pastor? Siyempre, kaya wala gipadayag siguro sila, ha? Wala gi-open ilang understanding aron masabtan nila ang truth. Niya example na to, ha? Tawon nyo maigsoon. Lucas 24. Luke chapter 24. Sa dagi yung pastor. Itong tarahon sa kadali. Lucas 24. Nabanhaw ng Ginoo ni unya tarahon niya maigsoon. No? Sa verse 24. Sugot sa 44. Luke 24, verse 44 and 45. Ang matod pa din he. Then opened he. Verse 44. Christ said to his disciples, "These are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me." Gina ni Christ ang imatunan. Mao kini mapulong ang akong gipamulong kaninyo, nga samtang ako uban pa kaninyo, nga kining mabutang kinahanglan gyud nga magakahitabo sumala sa naisulat sa balaod ni Moses, sa mga propeta, o sa mga salmo mahitungod kanako. Nira, verse 45. Then opened he their understanding, that they might understand the scriptures. Unsa daw higala? Gibuksan ni Kristo, giablihan ni Kristo, Jesus, ang Ginoong Kristo, ang ilang panghuna-huna. Ang hula-hula ba sa mga tinulaan niya? Giablihan si Ginoo ilang huna-huna. Ano man daw? That they might understand the scriptures, aron matukib nila, masabtan nila ang kasulatan. Kini mga apostoles na magigsoon nga, gipangunahan sa mga apostoles. Ang iglesia sa Jerusalem niya, gipasabutan gipangunahan na sa mga apostoles. Pero nasabtan ba nila ang gisulti sa Biblia? Wala, higala. It took how many months, pila ba? 3 years nag-ministry si Christ? 36 ka buwan. To say, tulo ka tuig maigsoon na ay mga butang nga natago sila, ha? Nasabtan lamang nila kini sa dihang giablihan sa Ginoo ang ilang huna-huna o kasing-kasing. Ang punto na ko diri maigsoon mauni para sa kuan po ni maigsoon. Kana na ang para po ni kini akong gustong emphasize karon, para po ni sa mga nanghawa sa tuah, dili nang hawa kana nagtudlog sayop mo nang gipahawa, gidisiplina.
Di man ito sila mong hawa, kay katulog bang sayop, di, disiplina sa church. Kung sa ito teaching nila, kung dili daw ka makatuog tulip, dili ka luwas. Kada kung sayop na. Maigsoon ka na ba yung kanang pagtuuhan nila? Heresy yun na, ay mo kalimutan na, that's a heresy. That's a false doctrine. Mini, mali, sayop, dili tokma, dili husto. Sa pa yung mga, sa pa itong masultian ng maong sayop ng pagtulunan. Di na mao. Ang kaluwasan ni gara, wala diya sa pagtuon na to in a certain doctrine. Ang regeneration, ang salvation, trabaho na sa Ginoo. Kanya sa dihang nahimugso tali sa pamilya sa Dios. Wapa na to din masabti ang mga daghang kamaturan sa Biblia. Sa maning nahitabo diri sa iglesia sa Jerusalem. Mga apostoles na gito, pero daghang na masabti. Hantod, unsa, nabanhaw ang Ginoo, unya sa dihang nabanhaw ang Ginoo, lakaw siya, kauban nila, o giablihan. Sumapa sa itong gibasa diri. Verse 45, giablihan sa Dios ang ilang huna-huna, ang ilang makasing-kasing, aron nga matukib nila ang kasulatan, ma-understand nila ang teachings sa itong Ginoong Kristo. Muna maigsoon, ako nang ibalikan ni siya nga, importante sa tao nga, kung makasabot man siya sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo mag-work diyan niya. Even sa itong programa karon. Dugay na kung nagwali maigsoon, labi na gining doktrina sa grasya, na doon ay chosen people ang Ginoo aron pagabot sa panon yang hatagan sa kinabuhing dayon. Pero daghan di mo tuwan napagay mga nagitudlo nga pwede ra ang babae mahimong pastora. As Bible very clear na, gibawal na. Pero nga nung anak pastor, padayon mo kayo sa pagtudlo, mo lagi na. Mo lang kita, kamong naminaw nitong programa ron, ipairal ang kamatuoran yun, barugi ang kamatuoran. Pastor, mawad mo kung mga higala, normal mag yun ang mawad ang higala. Ako gani, ako'y igsuon sa una, physically good, no? Buwag yun mis pagtuo, kay saan, ang iya is, mo padayon mo siya Armenian doctrine niya, mali man na. Wala tayo oras mag-isuon, nato ni pa rin ugma. Salamat sa panahon gihatag ka nato sa Ginoo. Igala kung ikaw pamakis natin kaluwasan, I may say this time, come to repentance and then trust Christ as your Lord and personal Savior. Hantulog ma, sa mantak na, sa mga istasyon, inyong higalas kahanginan, Andres Satob Jr. Manamilit, magaingon ng Diyos. Panalangin ka natong tanan. Daghang salamat.